Just how far-reaching was the damage of the one Super Typhoon Uwan to the Philippines? We now speak to Civil Defense Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary Bernardo Alejandro. Good evening, ASEC. Welcome to the big story. Unang-una, ano po yung latest casualty report? Yes, good evening, Ces and Sean and Pauline. Ang latest po natin, ganun pa din, no? We have 2 dead casualties reported sa atin at 2 injured. Ito pa rin yung nasa Biga, yung isa, and Catanduanes, and Catbalogan, Samar, yung isang reported dead. But we are still waiting for the validation of 2 more, no? Na hindi pa po nakasama dito. So right now po, as of 6 p.m., we have 2 reported casualties. ASEC, yung preemptive evacuation, nakatulong po ba? Although there were some reports na nahirapan din ang authorities na pilitin or ma-convince ang mga iba nating kababayan na mag-evacuate. Oo, nakatulong po kasi ang ating count no is almost 1.7 million individuals or close to 500,000 families ang sumama sa ating preemptive evacuation. Although tama ka po, mayroon po mga reports na kailangan po ipatupad yung mandatory evacuation sa ibang lugar. Kaya po tayo po ay nag-appeal sa ating mga local government units at saka sa PNP na i-implement na yung mandatory evacuation. But ito pong ating preemptive evacuation ay nakatulong po ito in terms of reducing risk to our exposed population po. Right. We can see the results kasi ang casualty count so far is 2 compared to Tino. So, ano po ang update naman ng casualty sa Tino, sa pananalasa ni Tino po? Meron ba? Opo. Tumaas po ba? Hindi po tumaas. It's still 224 yung ating dead casualties. Meron pa rin po tayong hinahanap na 109 na missing doon sa area sa Central Visayas, no? So, meron pa rin tayong hinahanap na 57 sa Cebu, 42 sa Negros Occidental at 10 sa Negros Oriental. Okay. Finally po, ASEC, what have we to learn sa disaster response? Ikumpara niya yung sa Tino where walang warning, hindi na-anticipate na magkakaroon ng ganong katindi na flood at mudslides kumpara dito po sa Uwan. Opo, ito po dito sa comparing the two, no? Talagang bago pa lang tumama itong Uwan, talagang yung ating early warning messaging at yung ating pagpadala ng mga warnings, no, ay inagahan natin at talagang puspusan natin na ina-announce at we issued different advisories to our local government units and also yung ating panawagan mismo sa ating mga kababayan na sumunod po at sumama doon sa ating mga preemptive evacuation and other preemptive activities po ng ating mga local government units. Pero hindi, bakit po hindi na-anticipate ng ganon yung kay Tino? Opo, so yun po, isa po yan sa talagang gusto namin din malaman, no? Meron po kaming gagawing na after action review wherein we have to understand bakit po hindi ganon ka-effective or kulang po sa pagsunod doon sa ating mga warnings doon sa Central Visayas. So titingnan po natin kasi malaki po ang diferensya. Marami pong namatay dito sa Tino and marami pong nagkaroon ng marami po tayong search and rescue na ginawa doon sa Tino as compared dito sa Uwan. We can see the difference. Marami pong salamat sa inyong oras. That was Civil Defense Deputy Administrator ASEC Bernardo Alejandro Jr.